Mga kapatid, isa sa problema na inilapit sa atin sa Facebook page ng Good Morning Kapatid ang usapin sa driveway o parking. Narito ang bibigyan natin ng payong legal mula kay Clarissa Balmes Martinez. Attorney, yung harapan ng bahay namin madalas parkingan ng kung sino-sino. Nasa loob naman po ako ng subdivision. Kaso minsan halos wala na ako madaanan. Hindi ko rin malabas ang e-bike ko dahil may nakapark sa harapan ng garahe. May karapatan ba sila na magpark sa harapan ng bahay ko at hindi magpaalam? Ang kalsada ay para sa gamit ng lahat upang daanan ng sasakyan. Wala pong karapatan ang sinuman, kahit yung may-ari ng bahay na gawing parking ang kalsada na tapat na ng kanyang bahay. Hindi rin maaaring mag-park sa harap ng gate ng may bahay dahil mahaharangan nito ang paglabas at pagpasok dito. Kung nakatira sa mga private subdivision, ang paggamit ng kalsada bilang parking ay saklaw ng panuntunan ng Homeowners Association. Kung ito naman ay wala sa loob ng subdivision, ang paggamit ng kalsada bilang parking ay regulated sa pamamagitan ng ordinansa ng bayan o lungsod na nakakasakop dito. Kung sakaling hindi magkasundo ang magkapitbahay tungkol sa usapin ng driveway o parking sa tapat ng kanilang bahay, maaaring idulog ang problema sa katarungang pambarangay upang ito ay mabigyang solusyon. Ito naman ang katanungan mula kay MJ Rojas. Attorney, paulit-ulit po ang pananadya at pangaharang ng kapitbahay sa aming driveway. Inaangkin na rin po nila ang gilid which is common area. Mahigit 2 taon na po itong problema dahil sa paglalabas o pagpapasok unang sasakyan ay nagkakaroon na ng komosyon. Dead end po ang street at katapat po namin ay wall. Nagkakasakit na rin po ang aking mga magulang dahil sa stress na dulot nila. Kahit anong pakiusap ay wala silang pagbabago at kahit officers at barangay ay hindi maaksyonan. Anong aksyon po ang maaaring gawin? Kung kayo ay hindi na kayang pag-ayusin ng barangay, maaari kayong magsampa ng kaso sa korte. Ang tawag po sa kasong ito, injunction, upang pigilan sila sa pagharang ng inyong driveway. Maaari ding humingi kayo ng danyos o damages sa korte dahil sa naidulot sa inyo tulad ng stress sa inyong mga magulang. Maaari din kayong magsampa ng kasong kriminal. Ang tawag sa kasong ito, unjust vexation o yung pamumwisit. At ito ay may parusa na pagkakulong ng 1 hanggang 30 araw ayon sa hatol ng hukuman. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya't mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.